Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, only this present moment, and we are one. And diary entry number 1266, August 5, 1937, but it should be September 5, 1937. So maybe Faustina she had a mistake here. Hindi niya lang napansin siguro, no? The Lord let me know how much our dear Mother Superior Irene is defending me again. Not only by prayer but also by deed. Thank you, Jesus, for this grace. It will not go unrequited in my heart. When I am with Jesus, I do not forget about her. Ipinaalam sa akin ng Panginoon kung gaano ako ipinagtatanggol ng ating mahal na Inang Superiora Irene laban sa hindi lamang sa pamamagitan ng panalangin kundi sa pamamagitan din ng gawa. Salamat, Jesus, sa biyayang ito. Hindi ito lilipas na hindi masusuklian sa aking puso. Kapag kasama ko si Jesus, hindi ko siya nakakalimutan. Faustina was saying that Mother Superior Irene was the one defending her against, she did not mention against people or against accusations. Wala siyang sinabi, no? But she was experiencing from the very beginning, she was experiencing bullying, misunderstanding with fellow nuns, accused of being psychologically imbalanced, and many things. And when the thing about the Divine Mercy was already being lobbied to the church hierarchy, it was not just Father Michael who's defending her, but also Mother Superior Irene. Why does one have to defend her? No, kala ko ba kailangan niyang tiisin yung mga magaganap sa kanya, yung pagtatwa sa kanya, no? Yung even her own fellow nuns would be the ones who would turn her down, who would disappoint her, who would not believe her. No, but again, those reactions and those events were just part of the process. Kailangang pagdaanin ni Faustina all those difficulties and sufferings she had to go through. And so why do certain people have to defend her? Of course, God would send us someone or some people who would be believing us or who would be defending us, who would take care of us. Hindi naman lahat, no, ay magiging laban sa atin. So take for example Jesus. Bagamat yung mga apostol ay tinalikdan siya sa huling bahagi ng kanyang buhay at the cross because they would be involved, no? Madadamay sila. Kaya yung mga apostol, hindi sila nagkaroon ng lakas ng loob para tumindig sa panig ni Jesus. Sino yung tumindig? May tumindig naman, hindi lahat ay tumalikod sa kanya. So, nandun yung kanyang ina, Bireng Maria, nandun si Juan, no? His beloved. Nandun din si Maria Magdalena. Yung mga kababaihan, no? Basically, imagine nyo, no? Yung mga kababaihan pa man din na masyado nating namamaliit sa ating lipunan. Pero sila yung nanandigan. Silang hindi natakot para tumindig sa ating Panginoon. Kung kaya
Meron din naman, hindi tayo pababayaan ng Diyos. The battle will not only be one person against all the evil. Hindi naman ano. Kung hindi man balanse yan, kung mas marami pa rin ang against you, pero yung lakas ay ibibigay naman sa atin ng Panginoon. Na kung hindi man marami ang mga taong makikipaglaban para sa atin, bibigyan naman tayo ng lakas at kapangyarihan ng Panginoon para labanan ito. No? Kumbaga kahit na 10 laban sa 20, still the Lord will provide the necessary strength that we need to defeat the enemy. Hindi hahayaan ng Panginoon na manaig ang kasamaan habang buhay. Maring magtagal, no? Because darkness and all those negativities would really take place depending on the gravity of our sins and mistakes, no? Magtatagal depende. Kasi kung kailangan pa nating pagdaanan ang hirap para maging malinis tayo, part of our cleansing process. Kaya gaano man katagal ang sapitin ng isang pakikipaglaban para magtagumpay. Yun ay unang-una, syempre, sabi nga ni Faustina, everything is in accordance with the will of God, even the smallest thing na walang magaganap na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. No? Kumbaga wala siyang go signal. Even the wars that we are experiencing, these are allowed. These are in accordance with the will of God. So kahit yung plunder na paulit-ulit na nangyayari, yung pagsasamantala at pang-aabuso sa mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng corruption, bahagi lang yan ng mga kailangan nating pagdaanan. Gaano mga katagal, minsan nga sabi nga nung iba ay wala yan. Pag-uusapan, ganyan-ganyan, pero wala ring mangyayari dyan. No. Kung wala man pong mangyari, iipon at mag-iipon yan ng lakas para magtagumpay. Uulit-uli, of course, syempre po ang tao hanggat nabubuhay. Hindi naman natin yan matututunan ng isa, pero yung iba, hindi, di ba? So, uulit. Halimbawa, may nakulong tayo ng mga plunderers, no? Halimbawa, may nakulong. Makakalaya, di ba? Pero may divine justice pa rin yan. Pangalawa, kahit na ipanalo mo ngayon, susunod, meron na naman uling susulpot ng mga panibagong kaso dahil maraming tao ang hindi tayo sabay-sabay natututo. So, depende yan sa atin. Hanggat maraming mamayang Pilipino ang pumapayag sa ganong sistema, sa election process pa lang doon kasi yan magsisimula, election process. Hanggat nagpapabayad tayo, hanggat hindi tayo marunong magsuri, ng maraming bagay, maraming factors. So ilalagay natin yan sa posisyon, pwede hanggat ganun tayo, hanggat ganun ang kalakaran, hindi yan matatapos. Uulit at uulit. So is this something good? Of course, it is something good kasi nga lahat tayo kailangang matuto. Lahat tayo kailangang pagdaanan yan. Kung tayo napagsamantalahan, kasi nga binenta natin ang dangal natin. Ako sasabihin mo, ako hindi, maayos naman ang pinipili ko, ganyan, ganyan. Hindi pa din po. This is a collective payment. Mamaya, no, i-discuss ko yan doon sa episode ng At the Hour of Three. What are collective sins and how do we deal with collective sins, no? Kaya talagang damay-damay yan.
Kahit sabihin mo pa na wala kang kasalanan, hindi naman gano'n ang ginawa mo, no? But then, this is a collective sin at lahat tayo apektado. And we will have even those who are saying that they are clean, maapektuhan. Sapagkat sila mismo meron ding papel. Kahit nga 'di ba minsan katulad ni Jesus, wala namang kasalanan, napapagbintangan. May mga gano'n. So, bakit kailangan yung mga casualties ng mga ganyan, no? Bakit may mga nadadamay na wala namang kasalanan? Again, yun ay bahagi din ng isang bahagi ng ating buhay na kailangan nating tawirin, maunawaan. Dahil kapag hindi natin naunawaan ang mga bagay, sisisihin lang natin ang Diyos. Bakit pinapabayaan ng Diyos na mangyari ang mga gantong bagay? Bakit ganun? Bakit namatay ang anak ko? Wala namang kasalanan, no? So, everything has a reason. And there would be people who will be defending us in our battles. Hindi mawawala yan. Hindi tayo mag-iisa sa laban. Kahit na tingin mo, nag-iisa ka na lang, pinabayaan ka na at iniwan ka na ng lahat sa ere. Umisipin yun kasi meron pang natitirang isa na nandyan, hindi ka iniiwan. Sino ba yon, no? Siyempre yung Panginoong Hesus yan. And He will send His armies of angels to help us. May mga ipapadala pa siya ng mga invisible helpers. Yan yung parang magiging ano mo, no? Backup mo, invisible helpers. They will defend you. Sila yung gagawa ng paraan. If you're having difficulty producing evidences, the invisible helpers will help you. No? Kikita mo na lang, ito yung hinahanap ko. Mga ganon, ano? So, everything again is in accordance with the will of God. And God will not leave us. He will always be with us hanggang sa dulo ng ating laban sa mundo, hanggang mamatay tayo, hanggang sa kabilang buhay. And everything will always be for the best, for our best. Ibig sabihin, hindi man maganda sa una, no? Pero sa bandang huli makikita mo. Kaya pala naganap ito ay dahil dito. Mother Superior, by the way, Mother Superior rin, kung matatandaan yun, ay isa siya doon sa Superiora, Mother Superiora na talagang from the start nakakaunawa kay Faustina. Siyempre, yung unang-una dyan si Mother Superior Micaela. Pero si Mother Superior Erin, ganun din siya. She was also at the side of Faustina during her battles. So hanggang sa katapusan, hanggang sa kanyang kamatayan, nandun si Mother Irene. And Faustina was very thankful for Jesus because Jesus sent her people who would be by her side, no? Kasama si Father Michael Sapochko. So may mga powerhouse din naman ng support na natanggap si Faustina and she was never really alone. Although syempre mabigat yung kanyang pinagdaanan kasi role niya yun eh. Siya yung kumbaga bida dyan at ang bida talagang yun na may pinakamalaking accountability, responsibility pero siya rin yung may pinakamalaking suporta.